Napaluha sa kaligayahan ang pamilya ni Mary Jane Veloso na mabalitaan nilang hindi natuloy ang pagbitay sa kanya. Mula sa Yogyakarta, Indonesia, may news to go si Emil Sumangil. Emil. Good morning, Howie. Nagkaroon ng last-minute changes sa plano kagabi ang magulang ni Mary Jane na sina Manong Cesar at Manang Celia na dapat sana'y sa pantalan ng Cilacap mag-aabang ng update sa pagbitay kay Mary Jane. Nagpa siyang tumulak patungong Jakarta 10:30 ng gabi dito sa Indonesia kasama ang dalawang anak ni Mary Jane, kanyang mister at kapatid na si Christopher. Hawi, umalis ang pamilya sa hotel kung saan kami lahat nakatigil 30 minuto. Makaraang ipatawag ng prosecutor ang Consul General ng Philippine Embassy dito sa Indonesia at mga abogado ni Mary Jane para tumawid sa Prison Island Facility. Tiyak na anumang oras isasagawa na ang execution. Kasamang tumawid patungong Nusa Campangan Prison Island, dalawang ate ni Mary Jane, sina Darling at Marites. Nagpa siya ang ating news team, Howie, na sumama sa convoy patungong Jakarta at doon na rin mag-antabay ng update. Sa kalagitnaan ng aming biyahe bandang 12:30 ng hating gabi kanina, pumutok ang impormasyong ipinag-utos ni Indonesian President Joko Widodo na ipagpaliban ang pagbitay kay Mary Jane. Habang tumatakbo ang convoy, Howie, pinakiusapan namin ang isa sa mga embassy officials na aming kasama na kung maaari, sandali kaming tumigil. Pinagbigyan ng aming request at paghimpil sandali ng aming mga sasakyan, agad namin tinungo ang minibus kung saan nakasakay ang pamilya Veloso. Tulog silang lahat at nalimpungatan, Hawi, sa aming pagpasok. Sinamantala na namin ang pagkakataon para ihatid ang magandang balita. Nang marinig na nakaligtas si Mary Jane sa bitay, tumulo na ang luha ng buong mag-anak. Una nilang nasambit ang pasasalamat sa Diyos at sa mga kabayan natin at sa buong mundong nag-alay ng panalangin para kay Mary Jane. Ayon kay Manang Celia, Hawi, mula na kami umalis sa Cilacap, nanisip na niyang patay na ang bunsong anak. Pero hanggang sa kauli-ulian, sadyang tunay daw palang may pag-asa at may Diyos na tumutugon sa ating mga hinihingat kahilingan. Narito, Hawi, ang aktual na pangyayari ng mabalitaan ng pamilya Veloso na ligtas sa bitay si Mary Jane. Mary Jane, hindi po isinama. Hindi po siya sinama. Manang. Salamat. Ano po masasabi nyo? Hindi po isinama si Mary Jane sa mga pipitahin. Di maraming salamat po. Manang, Manang, kayo po. Manang, please. Masyadami talagang maraming salamat. Maasal ko talagang wala na yung ano ko. Miss Connie, please. Isang Maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat sa mga suporta. Marami po sa pagbago ng desisyon ng ni Presidente Jokowi ng Indonesia. Paano, Daddy, Manong, makikita ulit natin si Mary Jane? Opo. Christopher, ano masasabi mo? Sige. Nagpapasalamat po ako sa lahat po ng tumutulong na kung di po dahil sa kanila, baka hindi po namin makamtan yung ganitong pangyayari po. Sige, Manong. Labas nyo lang, Manong. Sige po. Ay. Ay, huwag ka na umiyak. Kailan yung ngayon na, Sa mga sandaling ito, Hawi, tumatakbo pa rin ang aming convoy. Nasa loob ng dalawang minibus yung pamilya Veloso. May kasama kaming mga taga-Philippine Embassy dito sa Indonesia. Exact location namin, Kebumen, Central Java. Kami ay patungo sa Yogyakarta. At patay sa impormasyon nga na aming nakalap, inilipat dyan si Mary Jane Veloso mula dito sa Nusa Campangan Prison Island. Yung mga kapatid ni Mary Jane na nasa Prison Island kanina ay pupunta rin dito sa Yogyakarta. Si Marites yan at si Darling, kasama naman ang Consul General ng Philippine Embassy dito sa Indonesia, mga abogado ni Mary Jane at ilang pang mga taga-suporta. So, more or less 4 hours para ang biyahe namin, Hawi, bago makarating ng Yogyakarta. Pero hindi pa rin malinaw kung magkakaroon ba ng tsansa na muling makita ng pamilya Veloso si Mary Jane para sa araw na ito. Hawi. Emil, sabi mo nga, mga bandang alas 12:30 ng madaling araw, pumutok itong balita. No? Paano mo mismo nalaman? Kasi halos eksakto yun doon sa execution mismo, no? Ang unang balitang at impormasyon na ating nakalap, Hawi, ito'y bandang 11:44 ng gabi, oras dito sa Indonesia.
patay sa impormasyon, yung siyam na nasa death row ay pinalabas na sa kanilang mga selda at pinamarcha na patungo doon sa tinatawag nilang execution area. So, lumalabas na pinagbigis na ito ng kanilang damit na kulay puti. Patay sa ating impormasyon, ineskorta na ito ng mga bantay patungo doon sa lugar kung saan sila ipa-firing squad. So, lumipas pa ilang minuto, Hawi, tumatakbo pa rin yung convoy hanggang sa bago mag-alauna ng madaling araw, uminit yung issue rito. Mayroong mga nag-tweet, mayroong mga text message na natanggap na sinasabi ay pinagpaliban ni Indonesian President Joko Widodo yung pagpapataw ng sentensya kamatayan kay Mary Jane habang nirepaso at hindi pa tuluyang natutultukan yung investigasyon sa kaso ni Mary Jane dyan sa Pilipinas. So later on, Howie, sa mga impormasyong ating nakalap, wala na rin dito sa mga taga-Philippine Embassy, nakumpirma natin na solid yung information na ating nakuha. So we requested yung hunter ng pamilya Veloso na nasa convoy na kung maaari itabi muna yung sasakyan. Pero yung team na kasama namin na taga-DFA, wala rin itong kalam-alam sa development ng istorya. Maging yung mga taga-Philippine Embassy sa Indonesia na nasa isla dahil wala ngang signal doon at bawal ang telepono. So maging yung mga taga-embassy na aming kasama ay nagulat sa impormasyong ito, yung pagtakbo at yung pag-develop ng sabihin nating napakagandang resulta para sa kalagayan ni Mary Jane. So Emil, sabi mo 11:44 ng gabi may nabalitaan kayo na yung siyam kasama pati si Mary Jane ay pinamarcha pa hanggang doon sa execution area. Hindi binanggit, Howie, kung kung kasama si Mary Jane, subalit ang nakasulat sa mga text messages at yung mga tweet ay siyam na death, yung mga nasa death row. Kasi kung siyam, gumalaw, tiyak na yes, kasama si Mary Jane doon. Yes. Ang sinasabi ay kinalaw na mula sa kanilang mga selta itong mga bibitayin at hindi nga lang natin matiyak kung paano ang naging pagkilos nila mula paglabas ng selda palabas dito sa execution area. So, lipas pa ang ilang minuto, gaya ng aking nabanggit, gumanda yung impormasyon na biglang pumutok dito sa local media hanggang sa ma-verify nga natin na solid yung information mula sa mga kinauukulan. Howie. Okay, magandang balita, Emil. Maraming salamat, Emil Sumangay, na nasa Indonesia ngayon.